Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Zavalla na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatulong sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at ngayon po ay ika-17 po na Oktubre at actually nasa kalagitnaan na po tayo na Oktubre. At ngayon po ay special po ang ating programa ngayon dahil talagang magtatalakay tayo sa isang aspeto at talagang lakas po ng Philippine Red Cross. At syempre, makakasama na po natin via Zoom si Sir Francis Cancino. Magandang hapon, Sir Francis. Magandang hapon sa iyo, Edison. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay nationwide, worldwide, sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross, tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, araw po ng linggo, dito sa inyong paboritong himpilang Radyo Pilipinas sa paunguna ng ating Philippine Broadcasting Service with our loving director, Bong Aportadera, sa ating station manager, Senyor Alan Alianige, sa ating mga kabalikat, Mr. Maki at Mr. Ray Sampang. Kayo pong lahat ay inaanyayahan ko ang inyo pong Kuya Francis, nag-aanyaya, samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon sa isang makabuluhang talastasan at sa isang napakaganda at napapanahong tema ng ating pag-uusap ngayong episode na ito, Edison. Yes, sir. At syempre, nandiyan na ang ating kaagapay. Walang iba kung hindi ang ating Board of Governor Cora Alma de Leon ng ating Philippine Red Cross. A blessed Sunday, Governor Cora. Yes. Good afternoon. Ang message ko comes from retired Chief Justice June Davide. She sent this text to us for our program. A beautiful Sunday, the 17th of October. Today we face this COVID-19 pandemic with heightened faith and fortified hope by accepting the challenge of His Holiness Pope Francis in his latest book, Let Us Dream, to consider the pandemic as a time to see, a time to choose, and a time to act. For indeed, we must see COVID as a calamity that challenges us to open our hearts, minds, and souls to a vision and the radiant light of the infinite, immortal, inexhaustible, the divine love, mercy, and compassion of God. Thus, we view COVID as if it is a call. Many are called, but you are chosen. Let us answer this call, for with the Lord is mercy and fullness of redemption. Then a great miracle will happen. COVID will be banished from the face of the earth and humankind renewed. Amen. Thank you very much, Chief Justice Davide, for always sending us inspirational messages. Amen. Na tayo. Amen. Yes. Oh, Okay, so Edison, napakaganda ng ating tema ngayon, pagbibigay pugay. Ipakilala mo na ang ating mga resource persons. Apo, Sir Francis, ngayon po ay nung nakarang October 5 ay tayo ay nagkaroon ng World Teachers Day na may temang Teachers at the Heart of Education Recovery. At syempre po ang mga guro ay ang pangalawang nanay po natin, Sir Francis, Governor Cora, at yan po ang ating title ng ating episode ngayon, Kusang Loob ng mga Guro. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, syempre makakasama po natin ang tatlong tao po, si Miss Ariani Logoli, ang Technical Officer ng Volunteer Services ng Philippine Red Cross, si Miss Maria Angela Barrientos. Siya po ay isang volunteer teacher po sa ating National Headquarters, at si Mr. Jesus Lopez na taga Pulang Lupa Elementary School. Siya po ay isang volunteer Red Cross volunteer teacher natin diyan po sa Las Piñas City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating mga panauhin na Miss Arian Nilo, Miss Maria Angela
at Jesus Lopez. Good afternoon at maraming salamat po at napagbigyan nyo ang ating palatuntunan sa inyong mahalagang oras. Saludo po kami. Kudos. Okay, Governor Cora. Yes, unang-una batiin natin sila sa kanilang pagsama dito sa ating programa. Kasi today is Sunday, alam mo usually family day yon, pero we provide a 1 hour pag Sunday, tayo ay nagbibigay ng oras, panahon para sa ating Red Cross. Uunahin na muna natin si Arian sapagkat kilala ko na si Arian. Arian, are you there? Hi po, Governor Cora. Magandang Yes, hapon yes. po. It's so nice to see you, Governor. Kamusta Yes, po? yes. Ako din. Miss na kita kasi volunteerism talagang ang hawak mo pero may development, may bago kang apelyido. Because you have since gotten married and I think you already have a child. Meron ka na bang anak? Yes po, Governor Cora. I got married 2019 po. Bago Okay. mag-pandemic. Nakahabol po. So bali, mga 2.5 years old ngayon. Opo, Diba? Governor. Okay. So, I'm happy. So, ano ngayon ang i-share mo sa atin tungkol dito sa, well, of course, the role that volunteer program has done in the Red Cross. What are you busy about? Ikwento mo. Okay po, maraming salamat po, Governor. Ito po, alam naman po natin na simula nung pandemya ng March last year, March 2022 na nagsimula at talagang tumugon agad ang Philippine Red Cross sa COVID-19 response also ng ating gobyerno. So, kasabay po noon ay nagkaroon po kami ng 1158 helpline. So, ang 1158 helpline po natin na kung saan doon po ay volunteer ang ating isang volunteer teacher ngayon na kasama, si Ma'am Maria Angela Barrientos. Ang COVID-19 po na call center ng Philippine Red Cross, 24/7 po ito, Governor Cora, na very proud kami sa volunteer service na lahat po ng volunteer call takers natin o yung parang pag sa kumpanya ng mga call center yung mga tagasagot ng tawag, yung mga call center natin, lahat po ito volunteers at 24/7 po ito na sila ay sumasagot para sa mga COVID-19 na katanungan, tungkol sa COVID testing, sa mga bakuna. So nagsimula po iyon, simula ng March 2020 hanggang ngayon po. At kasabay po noon, nag-evolve na rin po, Governor, ang ating pag-volunteering program. Meron na rin tayong mga volunteer swabbers, sila yung mga volunteer na, imaginein po natin yung halos ilagay na nila ang kanilang mga buhay sa peligro dahil nagsaswab sila, mga volunteer sila at mga volunteer na nagbabaksin, mga volunteer nurses at volunteer doctors. So yun po yung mga naging pagbabago sa pagbo-volunteer nitong pandemya. Medyo nag-high level ng ano po ng serbisyo itong ating mga volunteer. Pero sa kabila naman tumutugon po sila kasama ng Philippine Red Cross at tumutulong po sa atin. Okay, Governor Cora, saglit lamang. Sandali lang At, pararaanin muna natin ang isang pag-uulat mula po sa administrador ng Red Cross La Union Chapter, Almira Abrazado. Administrator Almira, good afternoon. Kamusta na kayo dyan sa La Union? Hello, Ma'am Almira. Andiyan si Ma'am Almira. Ma'am Almira. Apo. Ayan. Okay, so good afternoon po Kuya Francis and Gov Cora. Magandang hapon Yes. po. Apo. So, direct from La Union po. So, I think ang report po natin ngayon sa current na situation po natin kasi alam naman na po siguro natin na ang La Union ay isa sa mga talagang Affected. nasalanta nitong nagdaang bagyong Maring this past week. And nasa day 7 na po tayo ng ating disaster response operation kasama po ng ating mga augmentation team from the national headquarters. Sa tala po natin dito sa probinsya, meron na pong total na 74,571 families na affected,
na binubuo po ng 262,565 na individuals. So medyo Wow. malaki po And sa naitala po ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may 2 po tayong namatay, 5 na nasugatan, at 5 pa po na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa po or missing pa po. Amazing. So, i-share ko lang din naman po yung ginawa po ng ating Philippine Red Cross dito po sa ating probinsya. So, meron po tayong teams, iba't ibang teams na nakadeploy po, particularly dito sa munisipyo po ng Luna at Bangar. Ito po ay binubuo ng ating Emergency Response Unit, ang ating food truck na kasalukuyan po na namamahagi ng ating hot meals dun sa mga pamilya po na apektado po ng pagbaha. And meron din po tayong welfare team na nagmamando po dun sa ating welfare desk at nagbibigay po ng psychological first aid. Meron din po tayong first aid station para makapagbigay po tayo ng pangunang lunas sa mga nasugatan o maari pang maapektuhan dun sa kanilang paglilinis habang po naglilinis sila. So may nakaantabay po tayong volunteers. Yung ating wash or yung ating water sanitation and hygiene team ay namamahagi po ng potable at drinking, pwede pong water na drinking water para po sa mga wala pa pong source ng malinis na tubig. At ito po ay 4 na araw na po natin ginagawa din dito sa Luna at Bangar. And Okay, Administrator Almira, ilang bayan, munisipyo at syudad ang badly affected nitong bagyong Maring dyan sa buong La Union? Actually po, sa tala po ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Office po, ay lahat po ng ating munisipyo, 19 municipalities and 1 Wow. ay affected. Lahat? Also, Wow. affected po lahat yan dahil malakas yung ulan, malakas yung hangin. Pero syempre po, yung mga hardly hit, kasama na po yung kung saan na tayo nag-ooperate. Mostly po dito sa unang distrito ng La Union or yung northern part ng La Union. Pero hindi lang po yung na-mention ko na Luna and Bangar. May iba pa po na munisipyo gaya ng Sudipen, San Juan, San Gabriel, and Bacnotan at iba pa po. So kasalukuyan pa rin po yung pangangalap natin ng additional po na information sa damages and needs ng mga affected families para po maplano natin ng mabuti at ma-prioritize kung ano po yung pangangailangan ng mga affected families at kung saan po yung mga hardly hit at underserved na families po natin. Okay, kamusta na ang sitwasyon sa ngayong araw na ito at first time bang nangyari ito sa La Union at ano-ano mga pangangailangan pa na maaaring maitulong ng ating mga benefactors o ang ating mga kababayan? Kuya Francis, kasi po ang La Union ay kadalasan po talagang binibisitayan ng mga bagyo. Every year po yun. Pero kumpara po sa mga nagdaang mga Bagyo. taon, parang ito po yung isa sa mga pinakamalakas po sa within sa isang dekada po. Kasi sa aking pong experience dito sa Red Cross, ang pinaka last na biggest operation namin pagdating sa bagyo ay noong bagyong Pepeng, and that was Ondoy Pepeng po yun, so that was 2009 pa. And may mga malalakas naman pong bagyo at pagbaha every year, pero hindi katulad nito na yung baha talaga ay medyo matagal at marami yung affected na bayan-bayan at mga pamilya. Although it's not the first time, pero parang ito yung kasi kasagsagan din po ng ating operations ng COVID-19. So, yung ating mga responders po ay overwhelmed na sa COVID, and then here comes itong bagyong Maring. So, parang patong-patong na po, kaya medyo nahirapan po ang ating local systems, yung response networks natin, to handle din po yung situation. So tulong-tulong naman po dito kami at lahat naman po ay nagagawan po ng paraan na makaabot po ang tulong sa mga kababayan po natin.
Governor Cora. Yes, actually yun ang worry ko, no? Naapektuhan ba yung COVID situation? Kasi ideally, concentrate sana tayo sa COVID para mailibre natin ang mga tao. Pero double whammy kasi naka-disaster pa. Ano naging epekto sa inyo sa sitwasyon ninyo dyan? Dahil tuloy-tuloy pa ba rin ang pagbabakuna, Test. suswab? Apo, pagka-test. Pag PCR, ganon. At ano yung naging epekto? Kasi siyempre, pag na-disaster, wala silang, nasa evacuation center ba sila? Ano yung nangyari sa kanila? Gaya po ng sabi ko, Gov Cora, may mga COVID-19 activities po na talagang apektado. Kasi parang sabihin na natin in a way na yung mga rumiresponde po sa COVID-19 ay sila rin po yung dapat inaasahan natin po na mag-lead din ng ating disaster response operations. So, overwhelming po na sunod-sunod, sabay-sabay po yung kanilang ginagawa. So, may pagkakataon po dito last week, itong nakaraang linggo po, na medyo may mga schedules po ng vaccination na hindi muna tinuloy. Pero sa tingin ko po, this coming week po, mag-start po tayo bukas, may mga announcement naman po ang mga local government units natin na magre-resume na yung iba ng mga vaccination. And kami rin po dito kami rin po dito sa La Union chapter ay meron tayong na set up po na bakuna center natin. So, ino-offer din po namin yung ating services para makatulong po tayo sa ating local government unit dito sa La Union sa pagbabakuna. And also, in terms dun sa COVID-19 testing, meron din po tayong saliva collection unit dito sa chapter natin dito sa San Fernando. And even during the disaster po, kahit nung kasagsagan ng ulan, tinuloy po namin yung mga nakapag-online booking and tuloy-tuloy po, wala naman pong na-cancel na schedule po ng collection namin. So, open pa po and continuous po yun. Although sa local government units, medyo yun po, affected talaga. So, yun yung isang ina-assess po natin kung paano po tayo makakatulong, lalo na dun sa mga talagang hardly hit na communities po. Okay, Almira, meron ka bang mga panawagan para makatugon naman yung mga kababayan natin? Ano bang tulong ang pwede nilang maibigay sa La Union? Siguro po, Kuya Francis, in relation with the COVID-19 situation, nagkukulang po talaga ngayon ng mga PPE, face mask, alcohol, mga hygiene kits po, na kailangan po natin para maprotektahan natin yung ating sarili at yung ating mga kapamilya para kahit na nasalanta tayo ng bagyo, hindi pa po madagdagan yon na magka-COVID pa po tayo. So, isa yon sa mga pangangailangan. Aside from, of course, yung basic needs po ng ating mga kababayan na yung pagkain. So, may mga affected po ang livelihood nila, nasiraan po ng maha-harvest na po sana na palay o kaya yung mga livestock nila. Yung iba pong family, nakita ko talaga wash out po yung bahay nila, walang naiwan, damit po nila. So may mga ganong families po talaga, Kuya Francis. So yan, hygiene kit, food items, sleeping kit siguro para sa mga ilang pamilya po na nawalan talaga ng bahay. Yung iba po nawalan din po ng gamit sa kusina, so hindi sila makapagluto. So marami pong pangangailangan talaga na hindi lang minsan kasi hindi po kasi food items lang po So ina-assess po talaga natin yung pangangailangan po sa community. Okay, Governor Cora, nakakalungkot, ano? Yes, ang masasabi ko, very admirable ang ginagawa ni na Almira dyan kasi tunong-tuno kapag sabay sabi ko nga double whammy, may COVID na tayo, mayroon pang disaster, pero knowing the resilience of the people in La Union, they stand proud, they should stand proud na ginagawa nila their level best para matugunan yung mga pangangailangan. And in the future, of course, we will again ask you the developments after this dahil meron pa tayong mga inanyayahan na magbabalita sa atin kung ano yung kanilang efforts sa ating celebration din na ginagawa ngayon dito sa ating program
Kalinga, hatid ng Red Cross. Okay, thank you very much, Administrator Almira Abrazado ng Philippine Red Cross La Union Chapter. More power to you. God bless. Thank you very Thank much you. po, Kuya Francis and Governor Cora po. Salamat po. Thank you. Thank you po, Ma'am Almira. Okay, so puntahan na natin ang ating mga volunteer teachers sa pangunguna, of course, ni Miss Maria Angela Barrientos, volunteer teacher dyan sa ating national headquarters. Kamusta na, Maria Angela? Mabuti naman po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. At syempre si Jesus Lopez, volunteer teacher naman mula sa Pulang Lupa, Las Piñas City. Jess, kamusta na? Magandang hapon. Welcome. Okay lang po, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa Las Piñas ay masaya at medyo makulimlim na hapon ngayon dito. Salamat po at kami po ay naimbitahan sa Radio Pilipinas. Salamat Kuya Francis. Cora, thank you po sa pag-imbita. Okay. Bilang katanungan, Governor Cora, siguro alamin natin dito sa ating mga volunteer teachers na ito, anong nag-inspire sa kanila? Bakit sa Philippine Red Cross ninais nilang maging isang volunteer at hindi sa iba pang mga organisasyon o sa ating mga local government units? Sige, mauna na siguro si Maria Angela. Ako po kasi, adhikain siguro po kasi volunteer teacher din po ako ng Mandaluyong sa Senate Mandaluyong po. Partnership po siya ng barangay ng Jaime Hills, yung aming church ng Artisters Ministry at ng UCMPFI. So, naging siguro sa akin kasi mula nung bata pa po ako, nag-aral po ako sa James Gordon, sa Estapinac po sa Olonga po. So, doon po ako nag-graduate ng elementary. Knowing the family po ng mga Gordon, siguro po kahit na wala pa po sila sa Philippine Red Cross, naging adhikain na po ng pamilya ko na tumulong din po sa kapwa. So, Ayun. So, kailan ka nagsimula ng pagbavolunteer as volunteer teacher? Do you remember? Ang volunteer teacher po, nagsimula po ako 2009 sa Undoy, sa Rizal chapter po. Sinama ko po kasi yung anak ko. Sabi ko, wala tayong magagawa sa bahay, wala tayong maitutulong financially, pero pwede tayong may magagawa tayo. So pumunta po kami ng anak ko kasi walang masakyan, nilakad lang namin papunta sa Rizal chapter. Tumulong po kami mag-pack, kasi nag-call din po sila for volunteers. Mm-hmm. So you started helping by the parang you provided manpower service na nagbabalot kayo ng mga relief goods. Ilang taon ba ang anak mo at na naisama mo pa? 8 years old po siya nung first time ko siya isinama doon po sa Rizal chapter. Kasi gusto ko din po yung na maramdaman niya po kung paano tumulong sa kapwa. Kasi sabi nga po, ituturo natin ng tama sa ating mga anak para pag dating ng panahon, alam nila kung ano yung gagawin nila pag sa kanilang panahon. That's really wonderful. How does it feel now na nandiyan ka na talagang dedicated na yung iyong sarili bilang isang teacher volunteer sa Philippine Red Cross, Mary Angela? Sobrang napamahal na po kasi akala natin ang pagbo-volunteer is tayo nang nagre-render ng service. Sa time po ng pandemic, malaking bagay po ang naitulong sa akin as a person po kasi naging matatag ako. Mahina po kasi ako pagdating ng mga injection, yung first time na nagkakaroon kami ng routine na swabbing. Doon po, takot na takot po ako for the first time, umiyak pa nga po ako. So, parang pinatibay niya po yung paniniwala, yung lahat ng fears ko po, naharap ko during pandemic. Kung sa bahay lang po siguro ako, baka need din ako ng psychosocial, kailangan ko din ng mga Pero since na ako po nandun, nag-respond po ako dun sa call nila na mag-volunteer as parang napakagaan po sa loob nyo na
napapasaya ka na. Sabi mo, pagod ka sa maghapon, ayaw mo na muna pumasok kinabukasan. Pero po, God, ginigising ka ng Panginoon na, ito, another araw na naman, papasok ka na. Masaya ka na naman, panibagong buhay na naman ito sa bawat araw. So, masaya pong tumulong po sa kapwa. Lalo na po sa Philippine Red Cross na hindi naman po nila kami pinapabayaan. Naging COVID, din po ako. Nag-COVID positive din po ako at doon po naranasan din na-experience na iba din pala pag may nagkasakit ka ng COVID. Pero the faith, nandun pa rin yung pagtulong. Gumagawa ka pa rin kahit na nandun ka na sa quarantine facility, you're doing your best naman po. Makatulong ka in other way. Alam mo, I honor you dahil ako mismo is really an exponent of volunteerism. Naniniwala ko, Red Cross exists very well because of all of the volunteers, regardless of what other people say. Ang importante is that we are committed at talagang napapakita natin na may magagawa tayo. Magagawa natin actually ang lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. And I think that's what you have proven. Pagtulong mo, whether sa Rizal Chapter, and of course, sa kasulukuyan kung ano man ang efforts na ginagawa mo. Thank you very much. Thank you, Mary Angela. At bago natin puntahan si Jess Lopez, a volunteer teacher from Las Piñas City, paranin muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Bigyan namin kayo ng link sa mga naka-Zoom. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sahong pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Matapos masalanta ng Bagyong Kiko ang Batanes Islands noong 11 ng Setyembre, nagpadala ang Philippine Red Cross, PRC ng mga staff at volunteers upang masuri ang pinsala na dala ng bagyo. Agarang aksyon din ang isinagawa upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa pamumuno ni PRC Chairman and CEO Senator Dick Gordon, nagpadala ang PRC ng non-food items kabilang ang jerry cans o water containers, shelter toolkits for repair, tarpaulins to be used as temporary shelter at flashlights. Ang PRC Batanes chapter ay nakakuha rin ng isang motorcycle, 2 portable generator units at mga solar lamps para sa mga aktibidad ng chapter at typhoon operations. Nakaranas ng hamon ang PRC sa pagpapadala ng mga kargamento matapos makumpirma ang kaso ng COVID-19 sa nasabing isla. Dahil dito, nagkaroon ng ECQ restrictions at nagpasuspinte ng mga papasok na flight. Ngunit nagawa ng paraan ng Philippine Red Cross upang maipadala ang mga kagamitan sa Batanes. JP Lagada nag-uulat para sa Red Report. Patuloy na sinusuportahan ng Philippine Red Cross ang gobyerno upang labanan ang pandemya, higit sa lahat sa pamamagitan ng COVID-19 testing at pagbabakuna. Bukod sa pagbabakuna, layunin ng PRC na bawasan ang vaccine hesitancy at suportahan ang gobyerno sa pamamagitan ng pagturo ng tamang impormasyon tungkol sa mga bakuna, mga posibleng epekto at mga benepisyo nito. Noong ika-22 ng Setyembre, nagpunta sa PRC Bakuna Center sa PLMC Mandaluyong si Josh Cullen, ang lead rapper ng SB19, isang kilalang pop group. Ngayon na fully vaccinated na si Josh, hinihikayat din niya ang lahat, lalo na ang mga kabataan na magpabakuna na rin. Ikinuwento niya sa kanyang interview na bagamat may konting discomfort pagkatapos ng kanyang first dose, ang pagbabakuna pa rin ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ng lahat laban sa malubhang epekto ng COVID-19. Patuloy lang sa pagtutok sa mga balitang hatid ng nangungunang humanitarian organization ng bansa, ang Philippine Red Cross. Always first, always ready, always there. Ako si Lea Optinalia at ito ang The Red Report.
po ang ating mga Red Report na hatid po sa inyo ng taga-communication department natin, mga kasamahan po natin sa communication department, ang pagbibigay natin ng assistance sa mga naapektuhan po ng bagyong Kiko dyan sa Batanes. Yan po, nakita niyo po sa ating Facebook Live na nagbigay tayo ng iba't ibang ayuda dyan. Meron pong cash, meron pong mga tawag ito, yung ating pagsisimula po nila ulit dyan sa Batanes po. Yan ay kinarga po sa mga sa barko po papunta po dyan sa Batanes, at yun po ang sumunod po ay ang pagbabakuna ng isang boy band na ng taga SB19 po na naghihikayat sa mga na magpabakuna rin po. Anyway, pasalamatan po natin ang mga nasa technician natin, si Sir Marvin, si Sir Michael Lanes, at saka po si Ma'am Mika Go. Okay. At ang ating si Ma'am Bioli Campo na lagi pong nanonood sa atin, nag-share ng ating live. Sir Francis, Governor Cora. Okay, Edison. Sasamantalahin ko na rin pinasasalamatan natin ang patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross mula sa buong staff ng Finance Department ng Philippine Red Cross. Mabuhay kayo, maraming salamat at happy listening, happy viewing sa inyong lahat yan. Okay, puntahan na natin. Si Jess Lopez ng Las Piñas City, volunteer teacher. Jess? Isa po akong volunteer noong 2005. Ang aking hawak ay mga Junior Red Cross. Hanggang ngayon po ay hawak ko pa rin po yung Junior Red Cross ng Pulanlupa Elementary School. At the same time, nag-establish po kami ng 143 sa aming paaralan through community and teachers. Yun po yung naging daan para mahikayat ko yung mga parent at teachers na sumali sa Red Cross sa amin. So, kapag po yung mga ganitong pandemic, madali na po kaming makapag-communicate kasi meron po kaming JC na pwedeng tatawagan. Sir, meron po kami ditong may COVID po dito sa barangay namin, sa street na to. So, tawag po kami dun sa Las Piñas chapter at sila naman po ay agad na nagre-responde. Yun po ay natutulong ko sa aming barangay, sa aming paaralan at the same time dito sa Las Piñas. Okay, Miss Arian, ang ating National Field Representative ng Volunteer Service sa National Headquarters. Arian, kamusta na ang ating mga volunteers sa ngayon? Okay ba sila? Are they in the best of health? At talagang nakakaresponde sa pangangailangan ng ating Philippine Red Cross? Salamat po, Francis. Opo, alam naman po natin na ang talagang katulong ng Philippine Red Cross para sa kahit anumang operations natin, whether it be sa Bagyo man po yan, kagaya ng nasa La Union po, na chapter natin. At yung ngayon sa pandemic na COVID-19, ang ating mga volunteers po, pag nagpo-call for volunteers kami or humihingi ng tulong, nagpo-post sa social media, agad naman po silang tumutugon sa amin. Though, opo, we acknowledge na may mga takot sa mga volunteers natin, pero sa kabila po noon ay tumutulong sila sa atin. Ang nagiging daan po si Philippine Red Cross para sa mga volunteers po natin na talagang araw-araw tumutulong sa atin at even sa mga chapter, ay nagkaroon din naman po sila ng access sa vaccination. So karamihan naman po, kahit may mga takot ang ating volunteers sa pagtulong sa atin sa COVID-19 na operations natin, pero sinigurado naman po ng Philippine Red Cross na sila ay mga bakunado, 2 doses po.
Hindi lang po ang mga volunteers yan sa NHQ, kundi pati mga volunteers din yan sa chapters po natin. Ito ay bilang protection, ay binibigay din po natin sa kapalit sa pagtulong nila na araw-araw nilang kailangang pumasok sa Red Cross, or hindi man araw-araw, kung kailan po sila kailangan ay tumutugon sila, pumupunta sila sa Red Cross para magsilbi sa atin ng walang hinihintay na kapalit. So, Arian, gaano katagal ka na sa Red Cross? I remember meeting you there, di ba? On New Year ka nagsimula sa Red Cross? Opo, ako po ay nagsimula sa Philippine Red Cross year 2010. So June 2010 po. So ngayon po ay 11 years na po ako sa Philippine Red Cross. Ito po ang aking naging volunteer din po ako, pero ang pagiging volunteer ko po ay ang pagdodonate ng dugo. Dahil ako rin po mismo ay nasalina ng dugo noon nung nagka-dengue po ako ng platelets. So sabi ko sa sarili ko, nakita ko na lang po nung sinasalin na dugo sa akin ay yung Red Cross logo natin. So alam ko na sa Red Cross nang galing yung platelet na sinalin sa akin. So pagkatapos po noon, sabi ko, mag-volunteer ako sa Red Cross hanggang sa yun po, nagkaroon ng opening sa Philippine Red Cross at ako po ay nag-apply. Sir Francis, alam mo, it resonates kasi nung na-COVID ako, no? In August of 2020. As a result of that, sa PGH ako na-confine. Kaya sinabi ko, I decided I will volunteer naman sa Friends of PGH sapagkat yung benefit na na-enjoy ko sa Philippine General Hospital, I want to give back. I think yun ang dapat nating inculcate sa mga minds ng mga volunteers natin. Katulad ikaw, nasa linang ka ng dugo, feel mo ang importance ng ating blood service. Kaya I think you will be a good spokesperson to talk about the blood bank natin at ano nag-e-epekto sa'yo ng access to the blood and now in charge of the volunteer service in the Red Cross, 'di ba? Malaki ang naging impact sa iyo ng even pagsalin sa iyo ng dugo, naging ka na, naunawaan mo kung ano ang role talaga ng Red Cross. Kaya I honor you in this interview. Thank you very much. Sir Edison, meron ka ba itatanong? Opo, Sir Francis, kasi itong pong dalawa ay mga guro po natin. Siyempre, nais ko lang itanong, siyempre, kayo po ba, na-encourage nyo po ba yung mga estudyante nyo na mag-volunteer sa Red Cross as, siyempre, mga butihin nating mga guro sa mga estudyante natin? At siyempre, na-share nyo po ang experience nyo sa Red Cross sa inyong mga estudyante. Ma'am Angela at Sir Jess. Ma'am Angela? Opo. Si Ma'am Angela muna. Yes po, sir. Sir Edison. Yung, kasi sa akin kasi mga third years po ang aking tinuturuan sa Senate. So, I cannot encourage them. Pero po, yung mga parent po nila, na-encourage ko na po sila na mag-member po sa Philippine Red Cross. And, dito yung naging part po siya kasi ng parang nagkakaroon siya ng coincidence doon sa pagtuturo dahil kailangan may turo sa mga bata yung proper washing, which is ina-advocate naman po yun ng Philippine Red Cross, yung paggamit po ng mask, social distancing. So, nagkakaroon po siya ng collaboration, kaya po parang nagiging spontaneous, even po na naging online class din po ang scenario ngayon. Marami po siyang collaboration na yung pag-volunteer mo sa Red Cross. Kahit minsan po doon ako nag-online class kasi matter of 30 minutes. Pero po, naiintindihan ng mga bata na, teacher, bakit po kayo nag-volunteer sa Philippine Red Cross? Kasi sabi kong ganyan, Philippine Red Cross is, ito yung adlikain niyang tumulong sa kapwa at wala naman siyang sustainability para magbayad doon sa mga taong nangangailangan, kundi ang isang volunteerismo lang. So, paano po ba yung volunteerismo? So, those kids na bata pa ang kaisipan pero nagtatanong na sila ano po yung volunteerism. So ano yung tawag, bakit volunteer po ang tawag doon, bakit po volunteer teacher yung tawag doon. So little by little papaintindi mo sa kanila na papaunawa mo na you're doing this na walang kapalit. You're doing this everything para
galing sa puso mo na maglingkod sa kanila. Ganyan din sa ating mga kapwa. Angela, bagay na bagay ang pangalan mo. You're an angel. Sa pagiging volunteer, you have to be an angel, guardian angel. Kasi tumutulong ka kahit walang remuneration. So, ako, I honor you as well. So, tanungin naman natin si Jess kung paano siya naging volunteer at anong currently na ginagawa niya ngayon. Ako po ay mga estudyante ko muna, sa pupils sa classroom ko muna, i-invite ko pong Red Cross member. Pagkatapos magkakaroon po kami ng activity sa labas. Doon po nakikita ng mga bata, ay ano ba yung ginagawa nila, sir? Kaya pumupunta sa, sir, ano pong ginagawa nyo? Ay nag-activity kami ng Red Cross. Gusto mo ba sumali? Ganun po ang ginagawa po namin. Kaya yung mga bata na encourage na sumama, ay marami pag may activity, lahat na gusto nung sumama. Kaya ang ginagawa namin, so i-invite ko lahat sila para magkaroon sila ng knowledge about Red Cross, then na kukonvince ko din po sila magkaroon ng activity at saka yung mga parent din. Kasi ang gusto ng mga parent, ay ano pang ginagawa ng anak ko doon? Kaya tinatanong nila sa, sir, baka anong ginagawa ng mga anak ko doon? Huwag kayong mag-alala, ang mga anak nyo ay nasa safety, nag-aaral po sila sa Red Cross. Ang mga parent naman, sir, baka pwede naman kami sumali dyan. Kaya ang ginagawa ko, nag-establish ako ng 143 sa school namin, kaya dalawa. Nag-collaborate ng bata at saka parents at teachers. Kaya marami po kaming members ng Pulanlupa Elementary School, kaya po ang mga activity namin doon ay marami. Lalo na kapag ang LDM namin, o Leadership Development Program, mga bata po yun, ay naku, nadami. Sa pag-Sabado po ginaganap po namin, doon po ang mga bata namin nasa school talaga. Tapos yung mga parent nandun din, so sinisiparit na namin ang mga parent. Iba po yung activity ng bata at iba rin po activity ng parent. Kaya more on collaboration po yung ang namin, bata at saka teacher saka parent. Kaya yung pong mga parent namin at saka mga pupils namin, tuwang-tuwa kapag may nakikita na, ay, dyan ang mga Red Cross. Kasi naka-uniform kami kapag may meron kaming activity. Yan lang po. Okay, pero... sige, go ahead. Lang, sasabihin ko tamang-tama kasi ang lugar nila Pulanlupa. Red Cross ang nandun sa Pulanlupa. Yun lang ang comment ko. Okay, pero tatanong ko lang kay Jess, hindi ba nare-recognize o nabibigyan ng pagkilala ng local government o ng public schools ang pagiging volunteer teacher mo dyan sa Las Piñas City? At meron po, sir. Kasi alam mo, certificate na kami ay volunteer sa aming school at sa aming division office po. Ayun. Pero hindi nila ninais na kunin ka bilang isang regular na guro sa paaralan. Permanent school teacher po ako sa Pulanlupa Elementary School. Nagbo-volunteer lang po ako sa Philippine Red Cross kapag po volunteer. Ayun. Advisor po ako ng Pulanlupa Elementary School Junior Red Cross po. At the same time, meron po akong established ng 143 para sa parents at saka teachers po. Okay. Alam mo, Governor Cora, talagang siguro dapat nakilalanin natin at bigyan ng pagkilala, taus-pusong pagkilala itong mga guro natin ito sapagkat ako bilang isa sa humahanga sa ating mga guro, hindi ako makararating sa sitwasyong kinalalagyan ko, lalo na nung pagtrabaho ko sa gobyerno, kung hindi sa mga natutuhan ko sa mga guro. Yung patience nila talagang nag-angat sa akin, sa aking kinalalagyan ngayon. Saludo ko sa mga guro. Maraming salamat sa inyo. Okay, alam ko si Governor Cora, guro hanggang ngayon. Governor. Ako, ang feeling ko, to become a volunteer is the highest form of public service. Kasi wala kang sweldo, pero nagbibigay ka ng serbisyo. And that is really to God and country. And of course, to the people that you love. Kasi kung you like the organization, that what the organization is doing, you will give it your all.
hindi ka nagdadamot sa iyong panahon. And when you give your time, your talent, and the treasure, how can you lose? At saka nagbibigay ka ng hope sa mga tao. That's what I feel. And what they're sharing now is truth to what we are trying to say. Because we need to be truth tellers also. Sabihin ng mga istorya nila para makita na what Red Cross can do to them because of the volunteer work they're doing. Okay, Miss Angela, nais mo pa bang ipagpatuloy ang pagiging isang volunteer sa Philippine Red Cross? Opo, sir. Kasi ito na po yung naging advocacy ko po. Sabi ko nga po, hanggat na nandiyan pa yung 1158 at kailangan ako ng 1158, hanggang kailangan ako ng volunteer service, nandiyan naman po ako. On call lang po pag kasi ngayon naman po ay online class, so nahahati po talaga. Full time pa rin po ako nag-volunteer 8 to 5 po. Minsan nag-i-exercise pa po sa 5 o'clock sa Philippine Red Cross. Kasi hinahanap na po kasi yun ng system mo. Kung sa umaga na pagising mo, ay, papasok ako. Pinag-o-off nga po ako ng Sabado, hindi ako nag-o-off. Kasi nandun na po yung puso ko sa Philippine Red Cross at ang anak ko po, sawa naman po ng Panginoon, graduating po siya at volunteer din po siya ng volunteer service. Ayan. Talaga naman talagang palakpak tayo dyan sa binitawan mo mga pangungusap na yan, Angela. Pero bakunado ka na? Yes po. Ayan, very yes, good. Pati po asawa ko po ay binakunahan din po ng Philippine Red Cross po. Para sa protection. Very good. Okay, Jess, ikaw, kamusta? Okay lang po. Bali, masaya po kapag ikaw ay isang membro o volunteer ng Red Cross. Masayang-masaya po araw-araw kasi nakakatulong ka sa mga nangangailangan at pag tinawag ka, undago, talaga pupunta at pupuntahan mo. Hindi hadlang itong COVID-19. Opo. Dahil bakunado naman po ako, kaya lang po, on the go lagi. Mukhang si Jess has fire in his belly. Ibig sabihin talagang fired up siya in his volunteer work. And so is Angela. Kaya I think this day has been a wonderful day as we speak of the volunteers who are doing their work. And of course, si Arian as head of our volunteer service. Lagi siyang para Arian. may pakita na ang buhay ng Red Cross ay nasa volunteers. Pero Arian, kamusta na ang head count natin sa mga volunteers natin? Opo, sa ngayon po ang ating mga volunteers sa buong Pilipinas na meron tayong tinatawag na Red Cross 143 volunteers po. Meron po tayong 150,000 sa buong Pilipinas na nasa chapters din po iyon nakakalat po iyon sa ating mga chapters na nasa database po natin or nasa list natin. So anytime na meron pong bagyo sa area or kung ano man po ang nangyaring emergency sa area na nila, tinatawagan po natin iyan. Sa ngayon po tinatawagan namin sa 1158 helpline. Kasi po yun yung parang call center natin ng Philippine Red Cross. So tinatawagan po natin sila na mag-report kung ano ang any emergency sa lugar nila, lalo ngayon pag ulan na po and minsan may mga lindol na nangyayari sa bawat lugar. So yun po yung isa sa mga sinasabi natin sa mga volunteer na sila ay mag-report kung ano ang nangyayari sa mga lugar nila sa Philippine Red Cross para tayo po ay makatugon. Ang mga chapters natin sa area nila ay makatugon po. Pero dyan sa bilang mo, still counting yan, Arian? Yes po, still counting, nadadagdagan po siya dahil nagre-recruit po ang ating mga chapters ng Red Cross 143 volunteers po. So, nagkaroon nga lang, syempre nahirapan ang mga chapters dahil limited ang face-to-face, pero hindi po na iyon naging hadlang para sila ay makarecruit. Usually, nagre-recruit sila sa Facebook, virtual or email, sa mga use po ng technology ang ginagawa nila ngayon sa pagre-recruit po. Kasi Francis, isang realidad na yung volunteers hindi mo may expect na continuous, no? Kasi over time nagbabago ang kalang workstation o kaya may nangyayari sa buhay nila. But yung konsepto na continuous volunteerism, recruitment,
yun ang estado natin kasi we already had recorded in the past nearly mga 2 million volunteers. In fact, ang ating run palagi ay million volunteer run. The idea is continue to reach as many people. But ang problem natin is really counting names at kailangan registration. Kaya we're looking forward na the chapters will be able to record talaga sino yung nagbo-volunteer. Kasi minsan nag-volunteer, minsan nakakalimutan na. We need to motivate them. We need to make sure that they are happy about the work that they're doing para they will continue to volunteer katulad ni Angeles at saka ni Jess. Importante yung mga kanya, it's good we were able to invite them para maging inspiration para sa volunteerism natin. Okay, at we are running out of material time. May panawagan ka ba, Arian? Ayun po. Last message. Sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas, ating radio program ng Red Cross po, kami po sa Volunteer Service Office ng Philippine Red Cross Headquarters ay humihingi po ng tulong sa inyo na mag-volunteer po kayo ngayong pandemic, lalong-lalo na po at lalong-lalo na ngayong malapit na tag-ulan. So kung kayo rin po ay nag-volunteer na at medyo tama po yung sabi ni Governor Cora po natin na medyo nahinto sa pag-volunteer dahil sa pandemya, pwede po kayong lumapit sa mga Red Cross chapters sa area nyo po para tanungin ko ano po ang inyong magagawa para sa ating Red Cross sa inyong lugar. Kagaya po ngayon sa La Union, yung narinig po natin na marami silang ginagawang operasyon. Opo. Both, sabi nga po yung nasabi po ni Gov. Cora na double whammy kasi meron silang ongoing na COVID operations and meron po tayong ongoing na operation sa Bagyo. So, ngayon po, kagaya ng mga chapters na yan na alam natin hanggang December ay maulan pa, ay kailangan ng dobleng tulong. Dahil kami pong mga staff, kagaya namin, ako po, kaunti lang po kami sa chapters. Kaunti lang din po kami sa NHQ, kagaya namin. Sa katunayan nga po, sa 1158 helpline, ang volunteers po natin na naka-duty dyan ay minimum na 15 to 20 volunteers per day. At isa lang po ang staff na naka-duty. Ganon po ang ratio. At ganon din po iyan, sigurado ako, sa mga local chapters. Kaunti ang staff ni Philippine Red Cross, pero ang marami sa atin ay mga volunteers na handang tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Okay. Yun po sana ang padalahin natin sa Philippine Red Cross. Okay. Thank you very much, Arian. At pinasasalamatan natin din si Maria Angela Barrientos at si Jess Lopez. At Governor Cora, your famous quotation. Yeah. Napakilala natin na ang Red Cross lives on volunteerism. And I think we should fly high with the volunteers that we have interviewed today at sa mga darating na panahon, yung pang mga volunteers. I myself is a volunteer as a governor and secretary to the board. Kailangan maunawaan na walang sweldo ang mga board of governors and they are continuing to help the best way they can. Okay, thank you very much. Ang inyong Kuya Francis, nag-iwan ng mga katagang get out and help make today a better tomorrow. Maraming salamat po. God bless. Until next Sunday. Back to you, Edison. Susunod na po ang pagbabalita, hatid po ni Sir Albert Sebastian at kasunod po ang programa ni Ma'am Bals Fernandez, Pulso ng Bayan. 4-5 minuto bago mag 4:00 ng hapon. We know you're always on the go.